Kamakailan lang ay sunod-sunod na ang paglabas ng mga bagong sasakyan ng Mitsubishi Motors sa iba't ibang bansa. Kabilang na ang mga modelong inilabas nito sa Philippine market gaya ng Mitsubishi Expander, Expander Cross, Montero Sport at Estrada, na may mga panibagong bersyon ng inilabas ngayong taon. Ang Japanese manufacturer ay patuloy pa rin naglalabas magpahanggang ngayon ng mga kahangahangang modelo na may advanced na mga katangian, kaya na lamang ng tatalakayin natin. Isang bagong sasakyan na naman na nagmula sa brand na makikilala mo sa pagkakataong ito, ang SUV car na may malakas na power output at siguradong makakatipid ka sa konsumo ng fuel, maging sa pagkakaroon ng mga bagong features sa interior kasama ang safety and security features na meron ito. Yan ang alamin natin kasama ng kabuuang presyo, pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman mag-take the vlog sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Merong bagong SUV car ngayon ng Mitsubishi na kalalabas lang sa merkado. Isang bagong modelo na bagong pagpipilian na naman na kung ikukumpara sa ibang mga modelo ng brand na nasa bansa. Ang SUV na ito ay isa sa may tuturing na pinakamoderno at eleganteng SUV car ng Mitsubishi at mas kakaiba daw sa marami. Meron itong makabagong teknolohiya at katangian mula sa physical na appearance, katwiran sa konsumo at kalakasan sa arangkada. Ang Mitsubishi Airtrek 2024 model. Kung sa panlabas na itsura ang batayan, hindi hamak na kamukha lamang din ito ng Mitsubishi Expander na hinaluan ng kaunting Mitsubishi X-Force like na datingan. Mas aggressive sa karamihan dahil sa makikitaan sa harapan ng parang napakatalas na mga linya sa front grille radiator nito, na nilagyan ng heavy chrome accent at mga split lighting assembly LED type na mga headlamp at projector type pa na klase. Sa magkabilang gilid, sa itaas na bahagi at sa ibaba ang mga naka-L shape naman ilaw nito na kung saan doon nakalagay ang daytime running light, kasama ang mga turn signal light indicator, clearance light na mga naka-LED type na rin. Sa modelong ito ay pinapakita pa rin ang na-refresh na disenyo ng dynamic shield front fascia ng brand sa modernong styling nga lang. At sa side profile naman, may mga naka-alloy wheel na tires ito na klase ng mga gulong na may mga nakalagay na ring wheel arch liner o parang fender cladding na maninipis sa bawat gilid ng fenders nito. Meron din itong kakaibang disenyo ng rear portion na kung saan ang mga tail lamp naman nito ay mga naka T-shape design na binabalutan ng LED type din na klase ng mga ilaw. Automatic din nagbubukas ang tailgate nito sa pamamagitan ng sensor, kaya mas mapapadali ang access lalo na kung ikaw ay may mga bitbit na mga gamit na ilalagay mo sa loob nito. At ang handle ng pintuan ay automatic ding na-fold para sa additional security dahil hindi mo basta-bastang mabubuksan kapag wala ang mismong transmitter key nito. Kasi kung pagmamasdan, hindi lalabas ang handle kapag nakalock ang remote key nito. Meron itong simpleng interior base na may auto-adjustable at foldable na mga seats na may kanya-kanyang mga headrest, may center armrest sa second row seats at may kasama na rin itong mga bottle and cup holder para sa mga inumin. Kasama rin dyan sa second row seats nito ang mga USB port charging socket na pwedeng pag-chargean ng mga gadget ng mga pasahero. May mga maliliit na pocket sa bawat gilid ng pintuan at pati na rin sa likod ng front seats nito. Pagdating naman sa driver seats, meron itong automatic height adjustable na klase ng upuan. Depende sa posisyon na kung saan makukomportable ang magmamaneho. Nilagyan ito ng maraming access at control para hindi mahihirapan ng driver, gaya ng pagkakaroon ng multifunctional na steering wheel na remote control na rin para sa ibang mga sistema gaya ng sound, phone connectivity, aircon system at marami pa. Makikita din sa likod naman ng manubela nito ang mas malaking digital instrument cluster na kakaiba na very informative. Kasama din sa makikita dito ang kanyang driving mode system, speed, milyahe, konsumo, orasan at iba pa na nakalagay dito para mas maging informative sa magmamaneho. Ang aircon system nito ay mayroong air quality control at auto climate. Malinis ang hangin na pumapasok sa loob ng sasakyan at nawawala ang anumang mabahong amoy
sa pamamagitan ng air cleaner system nito. Meron din itong napakalaking touchscreen na infotainment system para sa iyong mga libangan habang bumabiyahe. Isang TV screen na pwedeng i-connect sa gadget sa pamamagitan ng Bluetooth, sa telepono at kung saan paman, dahil meron din itong kasamang Apple CarPlay at Android Auto. Dito sa harapan din nakalagay ang kanyang wireless charging system, mga accessories at USB port socket. May center console armrest na may pocket na rin at glove box compartment para sa ilang mga gamit na pwede mong ilagay dito. At ang isa pang bagay na maganda sa bagong SUV nito ay ang pagkakaroon ng moonroof o yung salamin ang ceiling at nabubuksan. Magkakaroon ng chance para malanghap ang sariwang hangin o di naman kaya para makatipid na rin sa electricity power ng aircon system. Itong bagong Mitsubishi Airtrek 2024 model ay pinapagana ng permanent magnet synchronous motor. Isang makabagong features para sa pagpapaandar nitong sasakyan na hindi na gumagamit ng anumang fuel, fluid o krudo, kundi mismong electricity na lamang na nanggagaling naman sa baterya nito. Pati ang lahat ng mga sistemang gumagana sa loob nitong sasakyan, gaya ng aircon system, mga ilaw, audio sounds at marami pang iba, sa pamamagitan ng permanent magnet synchronous motor generator nito umaasa at isang baterya na pinanggagalingan naman ng electricity power na tinatawag na ternary lithium battery na naglalaman ng 350 volts at 69.9 kilowatts. Kaya nitong tumakbo sa loob ng 520 kilometro na layo bago pa tuluyang malobat. Gaya ng ibang modelo ay sobrang tipid na nito sa electricity power dahil katumbas nito ang 2 beses na mula Manila hanggang Batangas na balikan. Ganyan ito katipid sa power. Isa pa, pagdating naman sa lakas, meron itong maximum torque na 350 Nm at maximum output na 165 kilowatts o 221.3 horsepower sa kabuuang bilis na nagagawa nito ay umaabot naman ng 175 km/h. Ang wheel na ito ay ipinare sa isang transmission type na tinatawag na electric vehicle gear shift type transmission na naka-single speed na klase na ginagamit din sa ilang mga hybrid vehicle. Ang Mitsubishi Airtrek ay mayroong ding convenient features sa pagmamaneho. Mas madali ang handling dahil sa automatic na rin ang steering wheel. May electric power steering type at rack and pinion. Mas pinapagang ang sistema na ito sa pagmamaneuver at dahil sa electric vehicle ay mas magaang daw gamitin. Meron pa itong advanced features gaya ng adaptive cruise control system na kung saan mas ginagawang komportable ang bawat biyahe lalo na sa mga highway. Dahil sa nagagawa nitong sasakyan, gayahin ang takbo ng mga sasakyan sa unahan. Sa pamamagitan nitong adaptive cruise control system, kahit di ka nakatapak sa pedal o kaya pansamantalang hindi nakahawak sa manubela habang umaandar ay pwede rin. Dahil yan sa sistemang ito, ginagawang relax ang pagmamaneho at may oras tayo para makapag-usap sa telepono. Pagdating naman sa suspensions at under chassis, itong manufacturer ay mas pinagtibay ang electric vehicle model sa pamamagitan ng paglalagay ng matitibay na klase ng metal para maging panangga ng sasakyan sa kahit anumang hirap na pagdadaanan nito sa loob at labas ng kalsada. Gaya ng inilagay na modified chassis frame na tinatawag with solid metal capability. Isang metal sheet na inilagay sa ilalim nitong sasakyan para maproteksyonan ng anumang mechanism o structural frame nito, pati ng mga mahahalagang components gaya ng baterya na siyang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya. Kaya hindi ka mangangamba, masira, madamage o mabasag once na maidaan mo man ito sa malulubak na mababatong kalsada. Ang mga suspensions na ginamit dito ay may lakas din at matitibay na klase para sa kahit anong kondisyon, gaya ng ginamit sa front na MacPherson Independent Suspensions at multi-link independent suspensions naman para sa rear na nakadesenyo para sa kahit anong klase ng daanan. May kabuwang sukat ang mga gulong nitong modelo na 235 by 55 R19 at mga naka-tubeless tires na rin. Meron din itong makakapit na disc brakes sa front and rear
Ang sa front ay naka-ventilated disc type habang ordinary type naman ang inilagay sa rear brake nito. At ang mahalaga ay naka-automatic na rin ang parking brake. Dahil sa ito ay electronical na. Wala nang lever kundi buton na lang na pipindutin para paganahin ang parking brake. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng mga advanced safety features gaya ng lane change keeping assistance. Sinusubaybayan ng safety features na ito ang pagpapalit-palit ng lane o linya sa kalsada upang ligtas at walang mabangga o hindi makasagi ng mga kasabayan. Ang ilan pang safety features sa modelong ito gaya ng advanced at futuristic na mga katangian ay meron na rin. Unang-una, meron itong kasamang tire pressure monitoring system para mamonitor ng maayos ang capability ng gulong bago ito paandarin ng mabilis. Meron din itong speed sensing door lock. Automatic namang nagsasara at naglalak ang mga pintuan sa oras na mabit nito ang bilis na 20 km/h. Kasama dyan ang hill start assist control system para sa mga paahon na safety features, lalo na kung gagamitin mo ito sa matataas o mga mabubundok na lugar. Meron din itong mga parking assistance system na safety features para sa ligtas at maayos na pagpapark, gaya ng front and rear parking sensor na may kasamang rear camera para mas maisaayos ang pagpapark. Sinamahan din ito ng vehicle stability para ma-maintain ang maayos na pagmamaneuver kahit sa anong klase ng kalsada pa. Kasama ang ilang mga basic at mga particular safety features pa nito, gaya ng airbag sa driver at passenger, may crash sensor, front and side impact beams na kung saan nagpapatibay ng mga chassis frame. Magkakaroon ng kolisyon ay hindi basta-bastang mapupuruhan ang mga occupants sa loob nitong sasakyan. May mga kasama na ring seatbelt sa kada upuan. At isa pa, nilagyan din itong bagong modelo ng isang 360 camera para makita naman ang buong paligid nito habang ikaw ay nasa loob. Monitor mo sa pamamagitan ng mga camera na nakapalibot dito na naka-view sa mismong TV screen nito. Makikita mo din kung may masasagi, matatamaan at maatrasan itong object sa buong paligid. Para na rin sa security features nitong sasakyan. Sinamahan ito ng anti-lock braking system, electronic brake distributor at brake assist na pangkaragdagang suporta sa paggamit ng preno. At para naman sa off-road ride, sinamahan din ito ng isang traction control system na nagsasaayos ng bawat ikot ng gulong sa front and rear. Dahil dito ay walang tendency madulas, madisgrasya o magpaikot-ikot ang sasakyan sakali mang magkakaroon ng biglaang preno, at upang maiwasan na rin ang pag-crash nito kung may dadaan man sa mga malulubak, mga tabinging kalsada. At syempre, meron din itong mga security features kung sakaling wala kang sariling parkingan o kaya naman sa gilid lamang ng kalsada ito iiwan. Meron itong mga security features para hindi basta-bastang makarnap, mabuksan ng pintuan o mapagana ang makina, gaya ng engine immobilizer system, power door lock, central locking, anti-theft alarm at anti-theft device system. Ang modelong ito ay hindi Japan-made kundi China-made na nagmula sa isang Mitsubishi brand na base ngayon sa bansang China. Meron itong 5 pintuan at 5 upuan. At ang kabuuang haba nito ay sumusukat ng 463 cm. May kabuuang lapad ito na 192.0 cm. May taas ito na 172.8 cm at wheelbase size na 283 cm. Fast charging na rin ito mga kaibigan at pwede ka nang mag-charge sa iyong bahay. Kasama kasi ito sa package nito. At para naman sa kabuuang presyo, ang estimated price nito ay naglalaro sa 2 million pataas. Yan ay estimated pa lamang, depende pa yan sa kung saan mo ito mabibili. Dahil sa patuloy na pagdami ng polusyon gawa ng mga transportasyon, pabrika, gamit at ilang mga korporasyon, ay unti-unti ring nagkakaroon ng pagbabago sa kapaligiran natin. Paiba-iba ang timpla ng kalamidad gaya ng pagkakaroon ng matinding init, pabugso-bugsong ulan at pagkalubog ng ilang mga lugar sa tubig. At pagkaubos na rin ng mga likas na yaman natin, ay lubang naapektuhan ng kahit na sinong mamamayan. Kaya tuloy ang ilang mga brand manufacturer sa iba't ibang bansa ay nag-iisip ng paraan para kahit papano'y maibsan at mapigilan o mapabagal ang matinding epekto nito sa atin.
Gaya ng paglunsad ng mga electronically powered vehicle na kung saan karamihan sa mga ito ay hindi na naglalabas ng maraming karbon na sumisira sa ozone layer at upang maibalik at mas mapaganda ang kapaligiran. Katulad na lamang ng tatalakayin natin na kararating lang din sa Philippine market. Mula US sa wakas ay dinala na rin sa bansa. Isang literal na SUV car na sobrang high-tech sa dami ng mga specs and features na nakapaloob dito. Kung hindi ka pa nakakabili ngayon ay mas maiging malaman mo rin ito. Pero bago yun syempre, kung bago ka lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update mo lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Nakakabilib makakita sa loob ng kalsada ng isang klase ng SUV na mala-armored ang dating. Yung parang nakakalaing gamit ng mga warship sa labas ng universe at dinala ngayon sa syudad para maging isang service at gamit sa kahit saang riding. Ang modelong ito ay nagmula sa American brand automaker at dinala na ngayon sa Philippine market para magamit ng mga Pilipinong nagnanais ng kakaibang trail o adventure experience sa loob at labas ng kalsada. Gamit ng makabago at pambihirang teknolohiya na meron nito, ang 2024 GMC Hummer Electronic Vehicle Model. Kung pagmamasdan, ang itsura pa lang ng modelong ito ay kabibiliban mo na. Kung sa pabruskuhan o pamatyuhan ng labanan ay talagang katatakutan ng ilang makakasabayan at parang kahawig ito ng Toyota FJ Cruiser kung titingnan. Pagdating sa front portion, meron itong isang mahaba at paputol-putol na linya ng daytime running light sa harap. Nagbibigay dito ng magandang angas at lakas ng visibility sa madidilim. At sa magkabilang dulo nito, na kung saan dito naman nakalagay ang mga turn signal light indicator nito para maging mas malinaw sa mga kasunod o mga kasalubong mo ang sign kung saan direksyon ka pupunta. Ang headlamp ay nasa ibaba para bigyan ka ng perpektong liwanag, lalo na sa gabi. Kasamang iba pang mga ilaw gaya ng mga nakakabit sa roof panel o sa bubong nito, sa harap at likod. Pati na ang magkapares na LED rectangular shape na tail lamp nito sa likod. Pinadala ang pagiging unique identity nitong modelo. Merong matitibay na chassis frame kasama ang mga steel plate na nakakabit sa ilalim upang maikubli at maprotektahan ang mga electric components, mga mekanism at iba pang under chassis sa ilalim nitong sasakyan. Kaya kahit mapuputik o maidaan sa mababato, ay hindi basta-bastang madadamage ang ilang mga piyesa sa ilalim nito. Binibigyan din ng pagiging isang off-roader na electric vehicle nito dahil sa mga inilagay ring mga front fender arc garnish sa bawat fender. Kasama ang mga side step board, malalaking gulong at may kasamang matataba at makakapal na suspensions. Nagpapakita ng katatagan kahit sa anumang kondisyon ng kalsadang dadaanan. Itong electronic SUV ay marami ring specs sa sistema ng pagpapaandar. Kaya ng kakaibang paggalaw nito lalo na kung ikaw ay natrap sa isang parkingan. Kung halimbawa na lang ay napagitnaan ka ng dalawang sasakyan, meron itong special features para dyan na tinatawag na crab walk features. Isang unique na 4-wheel steering mode na kung saan hindi lamang sa parkingan kundi pati sa off-road ay magagamit mo ito. Ito ay nilagyan ng flexible rack and pinion at front suspensions upang automatic na makontrol ang diagonal drive position ng wheel alignment at ng bawat mga gulong nito. Ito ang sagot sa mga taong nahihirapang mag-park sa masisikip na parkingan at ng mga baguhan pa lamang. Sa klase nitong sasakyan, kahit saang bagay mo ata gamitin ay pwedeng-pwede. Bukod sa pagkakaroon nito ng high upgrade features sa maneuverability, malakas na power output ng drivetrain pati sa pagkakaroon ng ilang mga convenient features, ay marami din ito, kagaya ng pagkakaroon nito ng storage space sa front and rear. Meron itong mga compartment-based storage na pwedeng kargahan ng maraming gamit, gaya ng sa front na akalain mong simpleng hood trunk na sa ilalim may makina pero hindi. Dahil ito ay isang espasyo para sa ilang mga kargamento na kayang kargahan ng hanggang sa 320 liters. At sa likod ay may mas malawak pang luggage compartment base. Automatic ding bumubukas ang mga pintuan nito sa pamamagitan ng remote key system. Kaya mas madali ang access sa paglalagay ng mga gamit dito. Kaya kung nag-iisip kang magkaroon ng camper van, ay bagay na bagay din talaga ito. Pwedeng panghakutan kung tutuusin. Hindi lamang ng mga gamit kundi pati ng mga tao din. At perpekto para sa isang buong pamilya.
Meron itong maluwag na interior base, malalapad na seats at auto-adjustable pa. At may kasamang mga console pocket ang makikita mo sa loob nito. Bukod sa napaka-eleganteng datingan ay napaka-high-tech na rin. Sinamahan ito ng maraming storage box at mga bulsa. Nilagyan ng mga Type A and V USB port at wireless charging system. Kasama ang magandang aircon system na may heater, air quality control at climate control system. At ang ilan pang mga components gaya ng power window at maraming controls sa panels ay nagpapakita lang dito ng karangyaan sa pagiging moderno sa mga teknolohikal na katangian. Dahil sa karamihan sa mga sistemang nakapaloob dito ay talagang automatic na. Yung tamang pindot ka na lamang at gagana na. Pero syempre, kailangan mo pa ring maglaan ng maraming oras para mapag-aralan at matutunan ang mga function nito. Para sa ilang mga features pa, pati sa infotainment ay may malaking screen na makikita na para sa ilang mga entertainment, communication at audio sound system nito. Meron din itong tinatawag na infinity roof o moon roof sa ibang term, na may transparent glass at removable na rin, na kung saan pwede mong malanghap ang fresh air o sariwang hangin lalo na sa mga probinsya. Kapag bumabiyahe ka, marami din itong mga drive mode power system na pangkalawakan ng terminology. Hindi na natin iisa-isain kasi mahirap din intindihin. Basta ang meron sa mga driving mode nito ay gaya ng gravel, pang mud mode, pang tubig, pang city, off-road at marami pa. Kalakip din ng sistemang ito ay ang pagkakaroon ng Super Cruise Control System, isang driver assistant technology na hands-free driving. Ibig sabihin ay para ka na ring nakabili ng isang mamahaling Tesla na may autopilot ang dating. Na kung saan sa sistemang ito ay kahit hindi mo nahawakan pa ang manubela ay automatic itong may control para sa maneuver. At kahit hindi ka nakatapak sa accelerator ay kusa pa ring gagalaw at tatakbo itong sasakyan. Sinamahan din ito ng automatic lane change assist, proteksyon para sa pagpapalipat-lipat ng lane, at isang sistema pa na tinatawag naman na one pedal driving system na kumukontrol naman sa acceleration at deceleration para kahit umandar itong sasakyan ay makakapag-charge pa rin ang baterya nito using regenerative braking na ginagawa nito kapag bumabagal at bumibilis ang takbo, na kung saan nagproproduce ng enerhiya na napupunta sa kanyang motor para mapagana ito. At speaking sa battery, meron itong tinatawag na Ultium battery type na may up to 300 kilowatts, 800 volts at fast charging pa. Kaya nitong tumakbo ng hanggang sa 510 km na layo bago pa tuluyang ma-discharge o malobat ang baterya nito. Ibig sabihin, kayang bumalik ng hanggang 2 beses mula Batangas hanggang sa Maynila bago pa ito tuluyang malobat. Ganyan katagal ang battery lifespan nito. At dahil napag-usapan na rin natin ang baterya, pag-usapan na rin natin ang nagpapagana sa modelong ito. Base sa car manufacturer, itong SUV Hummer ay pinapagana ng 2 o 3 electric motors. Meron kasi itong 4 na klase ng variant. Ang 2 sa variant nito na tinatawag na EV2 at EV times 2 ay may dual motor setup na nagge-generate ng estimated maximum output na 625 horsepower sa kada 7,400 revolution per minute. Habang ang EV times 3 naman at ang Edition 1 na variant ito ay gumagamit ng 3 motor sa pagpapagana at kayang gumawa ng hanggang sa 830 horsepower sa kada 11,500 RPM. May maximum range of torque naman ito na 1,000 Newton meter. Biruin mo yun, kung tutusin electronically powered lamang ang modelong ito. Pero kung susumamuin ay mas malakas pa ito sa mga defuel na mga sasakyan. Ito na din ata ang pinakamalakas na electronic vehicle sa ngayon na makikilala mo. Ang kaya nitong gawing bilis ay umabot ng 60 miles per hour sa loob lamang ng mahigit 3 segundo o sabihin na nating 4 na segundo. At tumbas yan ng 76 na kilometro sa loob lang ng 4 na segundo. Sobrang bilis yan mga kaibigan. Kaya panigurado ang pagdating ng modelong ito ay ang pagdagsa rin ng mga maniniwala sa American automaker. Bukod pa dyan, meron itong wheelbase size na 126.7 inches
at may kabuuang laki ang mga gulong nito na 18-inch. Ang suspension na matitibay at malalaki, pure metallic ang gamit, na pang heavy duty, pang off-road, pang terrain at may extra underbody protection. Kaya safe na safe sa off-road use. Mayroong ding mga nakakabit na low-mounted camera para mas ma-improve ang visibility habang nagmamaneobra. Kasama ang 360 camera nito sa buong paligid, kitang-kita ang buong laki at lawak nitong sasakyan. At makikita naman sa front dash panel ang napaka-bruskong handling ng manubela nito, kasama ang instrument meter panel gauge na TFT design at may modernong features. Makikita mo din ang ilang mga driving mode system, napaka-moderno at napaka-informative. Bukod pa dyan, marami pang mga safety and security features ang nakapaloob sa bagong SUV electronic vehicle. Kabilang ang ABS o anti-lock braking system, EBD, brake assist, emergency brake, mga parking sensor, at ang ilang mga safety features na mag-iingat sa iyo sa pang-araw-araw. Bilang ang malakas na radar o sensor nito na siyang nakikiramdam sa kung anong galaw ng kapaligiran habang umaandar itong sasakyan. Wala pa mang malinaw na iba pang mga detalye tungkol sa safety features nito at sa iba pang mga advanced safety features na poprotekta sa iyo habang nakasakay ka dito. Dahil sa ngayon ay limitado pa lamang ang mga detalye na lumalabas sa internet, habang bago pa lamang ang modelong ito sa Philippine market. Meron itong ground clearance na may sukat na 16 inches. Ang lapad nito ay umaabot ng 93.7 inches. Ang haba naman nito ay umaabot ng 206 inches. Meron tong spare tire na nakalagay sa likuran sa mismong tailgate nito. At ang mga ilaw nito ay lahat mga naka-LED type na. May estimated price ito mula sa pinakamababang variant na nagkakahalaga ng hanggang sa 5,680,000 pesos. At hanggang sa top variant naman na may kabuuang presyo na 8 million pesos pag narito na sa bansa. Ang kabuuang presyo na yan ay estimated pa lamang at hindi pa opisyal. Maaring bumaba o maaring tumaas pa. Marahil hindi ka pa pamilyar sa isang ito kung titingnan. Isang bagong SUV na naman nakalalabas lang sa merkado ng Pilipinas ngayong taon lang ang makikilala mo sa pagkakataong ito. Nakakabilib na pormahan na may kakaibang katangian na dito mo lamang din matutuklasan. Bali ang modelong ito ay tinatawag na KG Mobility Torres na nagmula sa bansang Korea. Kung sa panlabas na disenyo nito ang batayan, ang kabuuang estilo ng disenyo nito ay hindi masyadong pamilyar sa karamihan, lalo na kung hindi ka mahilig sa mga mamahaling sasakyan. Well, sa mga hindi nakakalam, ito ay kamukha ng Range Rover mga kaibigan. Madalang lang ang makikita mong ganito sa kalsada ng Pilipinas dahil sa karamihan sa kanila ay nasa ibang bansa lang madalas. Itong bagong KGM Torres, pagdating sa frontal face design, meron itong pinagsamang LED headlamp at DRL na may kakaibang disenyo. At pagkatapos nito, makikita rin sa harap ang naka-vertical grill radiator na nagre-represent sa strength and power nitong sasakyan, na may napakatapang na itsura na sinamahan ng lower grill bumper na akmang-akma sa pangangailangan nito. Dahil dito ay hindi masyadong issue ang cooling system dahil nasasalo lahat ng mga front air deflector at front radiator grill nito ang mga hangin na makakasalubong nito na daraan sa radiator, na kung saan ay tumutulong dito para mas mapalamig ang makina nito. Pagkatapos niyan, ang bawat pisngi naman nitong modelo ay may fog lamp din, pangkaragdagan liwanag lalo na sa madidilim. Ang side profile nito ay hindi rin masyadong pangkaraniwan. Lumalabas ang sariling disenyo nito na parang modernong sasakyan na pang off-road ang datingan. Meron itong mga front fender cladding na nagre-represent din sa pagiging handa nito sa kahit anong klaseng kalsadang dadaanan. Kasama ang built-in roof rail na kabitan ng mga roof rack trays sa itaas nito at built-in rear spoiler para sa magandang aerodynamic. Pagdating naman sa likuran, gaya ng front light ay mga naka-LED na rin ang likurang bahagi ng mga ilaw nito. May kasamang reflector sa ibaba for additional visibility at isang rear bumper skirt na kukumpleto sa napakagandang pormahan pa. Pagdating sa sukat ng gulong, ito ay may 255 by 60R18. Tamang-tama ang laki lalo na kung gagamitin sa mga matutubig na lugar. Itong bagong KGM Torres ay may makina na 1.5 liter gasoline engine inline 4 cylinder at 16 valve dual overhead camshaft.
Meron din itong turbocharge sa makina na nagko-compress ng maraming airflow papunta sa engine upang magresulta sa matipid na konsumo ng gasoline at malakas sumatak sa arangkada. May dalawang klaseng variant ito na inilabas sa bansa. Ang unang variant ay ang naka front wheel drive lang o two wheel drive, habang ang pangalawa naman ito na top variant ay naka four wheel drive na parehong naka-automatic ang transmission at may 6-speed din sa parehong gear shifting. Ayon itong gumawa ng maximum output na 163 horsepower sa kada 5,500 RPM at 280 Nm ng torque naman sa kada 1,500 to 4,000 RPM. Ang kabuuang bilis ng nagagawa nitong modelo ay umaabot ng 175 km/h. Meron din itong fuel tank capacity na 50 liters at kumukonsumo naman ng 13 km/L hanggang sa 15 km. Itong bagong SUV ay ginawa hindi lamang pang city ride o long ride, dahil itong modelo ay masasabak mo rin sa ilang mga adventure ride o di naman kaya sa malulubak na klase ng kalsada. Dahil bukod sa may mapagkakatiwalaang makina, ito rin ay nilagyan ng magagandang klase ng suspensions gaya ng front double wishbone with shock absorber at multi-link rear suspension para sa magandang bounce nito kung may dadaan mo sa malulubak o mababatong kalsada o hindi pantay-pantay na daanan. Meron din itong parehong naka-ventilated disc type na braking system na nagre-resulta naman sa matinding kapit ng brake pads lalo na sa mga emergency braking nito. Ang manubela naman nitong modelo ay multifunctional na rin. Maraming controls at napaka-accessible. Naka-electric power steering at rack and pinion at naka-tilt and telescopic naman ang steering column at di-adjustable pa. Siguradong hindi ka mahirapan sa pagmamaneuver at mas ma-maintain ang stability nito. Pagdating naman sa interior, gaya ng marami, ito din ay naglalaman ng maraming modernong gamit, gaya ng mga naka-electric power adjustable seats at mga naka-leather cover na rin ito. Meron itong seat lumbar support, height adjustable at meron ding center armrest. Bukod pa dyan, makikita din sa loob nito ang magandang klaseng specs gaya ng aircon system, kasama ang mga air ventilator mula sa harap at likod. Mas madaling mapapalamig ang buong loob ng sasakyan at nakokontrol din ang temperature depende sa pangangailangan ng bawat pasahero. Nilagyan din kasi ito ng auto climate control system at may kasama ring heater na rin. At iba pang mga amenities gaya ng bottle and cup holder, mga USB port, socket, accessories, power outlet na may kasama na ring wireless charging system. Meron din itong ilaw sa trunk rear luggage space para makikita mo ang mga gamit dito sa likod kahit sa madidilim. At kasama sa convenient features nito ay ang pagiging keyless entry na rin, with push start button sa ignition at may power windows sa front and rear. Talagang napaka-convenient dahil sa napakaraming features. Bukod pa dyan, nilagyan din itong bagong SUV ng adaptive cruise control system, isang aktibong safety features na kung saan ay automatic nitong nakokontrol ng preno at ang bilis ng takbo ng sasakyan kahit wala kang tinatapakang brake pedal o accelerator, kahit hindi ka nakatapak sa bawat pedal nito dahil sa sariling buton sa gilid ng manubela na makikita para ma-activate ito. At gumagana lalo na sa mga highway na kung saan dito makakapag-relax ka ng pagmamaneho. Ang KGM Torres pagdating naman sa mga libangan na sentro ng ilan para maaliw sa napakalayong biyahe ay ang audio sound system nito. May kasamang monitor screen o TV na may sukat na 12.5 inch size display at di touchscreen pa. Naka Apple CarPlay at Android Auto na rin ito na may kasamang Bluetooth connectivity. Meron din itong USB and auxiliary input at kasamang voice control system na rin. Pagdating naman sa mga safety measure, hindi ka rin mangangamba sa araw-araw na biyahe lalo pat kinumpleto nito ang mahalagang sistema para mas maging ligtas ang bawat pagsakay. Nilagyan ito ng Advanced Autonomous Emergency Braking, isang bagong safety features na nakatuon para mamonitor ang paligid ng kalsada na dinadaanan nito. Kung biglang may mga tatawid na pedestrian at ibang mga sasakyan sa gilid na biglang sumisingit, ay kusa itong mag-a-apply ng brake o di naman kaya ay iiwas ng kabig kapag alanganin ang mga sitwasyon. Meron din itong high beam assistance system na kusang tumataas o nag-high ang ilaw lalo kung makakadaan ka sa mas madidilim na kalsada. At kusa rin itong maglo-low o hihina
kapag may makakasalubong ka naman. Nilagyan din ito ng lane departure warning para mag-assist sa'yo kung lilipat ka ng lane o mga linya o kaya naman magpapalit ka ng direksyon. Nilagyan din ito ng driver attention alert, isang safety features na nakaka-sense ng capability ng driver. Halimbawa na lang nakainom o inaantok na ang driver nito o di naman kaya ay inaatake na ng hypertension, ay nasisense ng sistema nitong sasakyan para otomatiko ring huminto para hindi humantong sa malalang aksidente. Nilagyan din ito ng speed sensing door lock, kusang nagsasarang pintuan kapag tumakbo ito ng 30 to 60 km/h. Meron din itong ADAS o tinatawag na Advanced Driving Assistance System. Ang primary focus ng sistemang ito ay upang maiwasan ang pagkabangga ng sasakyan sa pamamagitan ng mga features na nakapaloob dito, gaya ng lane departure warning na nagbibigay alerto sa driver sa mga pagpapalit ng linya o direksyon, at blind spot monitoring para sa mga biglaang sumusulpot sa mga pakurbada o mga biglaang nag-overtaking na mga kasabay mo. Meron din itong tire pressure monitoring para makita din ang gulong nito kung malambot na at kailangan ng dagdagan ng hangin, kasamang ilan pang mga safety features para mas kumumpleto at mas mapanatag ka sa araw-araw na gamit, gaya ng electric parking brake, engine check warning, front and side impact beams at emergency stop signal. Meron din itong rear camera, front and rear parking sensor for better parking assistance, kasama ang 360 camera, isang 3D camera na kumukuha ng video sa buong paligid nitong sasakyan para makikita mo kung may mga matatamaan kang debris kapag aatras o may masasagi. Sinamahan din ito ng child safety locks, ISO fixed child mounts, mga seatbelt sa kada upuan kasama ang mga seatbelt warning nito at mga airbags na rin. At bukod pa dun, dahil sa pang-off-road nga ang modelong ito, ay nilagyan na din ito ng traction control system at vehicle stability control system. Mga sistemang nagpapanatili na magandang pagmamaniobra nitong sasakyan, lalo na kung may dadaan mo ito sa mapuputik na kalsada at mababato. Kaya rin itong tumawid ng ilog na hindi pinapasukan ng tubig sa loob, sa taas na 80 cm o halos isang dipa. Sinamahan din ito ng anti-lock braking system at electronic brake distributor at brake assist, mga basic safety features na para mag-assist at sumuporta sa braking procedure, na kung saan dito ay mas gagana at mas maayos ang paggamit ng braking system. Kung may mga safety features, meron din itong mga security features para hindi basta-bastang makarnap o manakaw ng kahit na sino, lalo na kung wala kang sariling parking sa iyong bahay. Meron itong power door lock, central locking, kasama ang anti-theft alarm, engine immobilizer at anti-theft device. Tutulong sa sasakyan para hindi bastang mapasok o mapagana ang makina nito, at para mas maalarma ang mga tao na magtatangka dito. Pagdating sa dimension, ang kabuuang haba nito ay nasa 470 cm. May lapad ito na 189 cm at kabuuang taas na 172 cm. Ang ground clearance nito ay nasa 19.5 cm at may 5 pintuan. Meron din itong 5 upuan. Malawak na storage space compartment na kayang lagyan ng mahigit sa 400 liters na cargo volume. Ang kasalukuyang presyo nito, pag ang 2-wheel drive na variant ang pinili mo, ito ay nagkakahalaga ng 1,919,000 pesos, habang ang 4-wheel drive naman nito ay nagkakahalaga ng 2,169,000 pesos. Kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, baka pwedeng pa-comment ng iyong opinion at pa-click na rin ng like button. Bago po tayo magtapos, ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka lagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa baba kung may mga tanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang sa ganun ay masagutan ko rin ng mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!